2016 onwards. Natulala, mga ka-clear. Natulala si Senator Bongo. 2016. Ay, Senator Bato. Baka hindi niya in-expect na 2016. In-expect niya siguro, sasabihin niya 2022. Natulala. Asarap ulitin ito ha. Teka lang ha. Natulala din. Ang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Oh, medyo, ano pa, no? Parang medyo, hindi, make it sure. Ano ba? Ganun natin, di ba? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Oh, wala. Natulala si Senator Bongo. Ay, sorry, si Senator Bato. Natulala kasi start nila yun. Start yun ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya na alam na sagot niya. Tignan mo ha. Ito yung tipong, parang ano siya, yung nahuli. Nahuling bigla, parang gano'n eh. Parang gano'n na. 2016 onwards. Parang napasubo siya sa tanong niya. Sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So mga kakli, tingnan mo, kung 2016 sila sa flood control projects, ang tanong, ang sabi ni dating Pangulong Duterte, 13,917 ang flood control projects nila. St. Gerard, ilan ang ginawa niya sa panahon ni dating Pangulong Duterte? At ilan ang natapos? Kung kilala sila sa ghost projects, ano pa kaya yung nakaraang taon? Hindi naman ganun kahigpit. Diba? At kahit nga may ghost projects na inamin ni dating Pangulong Duterte, sinabi ko sa inyo ito kagabi, di ba? May video siya. Papaimbestigahan niya daw. But then Secretary Mark Villar stayed. Wala lang. Bakit? Sino ang may utos? Tanong lang natin bakit nanatili siya? Ba't nanatili siya kahit may mga ghost projects? Di ba? Ba't hindi siya napak-imbestigahan? Bakit parang hindi siya nagkaroon ng responsibility? Siya yung, since 2016, siya naman yung engineer. Siya naman yung, siya yung DPWH secretary. Inamin ni dating Pangulong Duterte na maraming ghost projects. So, ano nangyari? Ganun pa rin ba yan? Akong bahala dyan, sagot ko yan. Katulad ng ginawa niya sa DepEd, katulad ng ginawa niya sa DOH. So, ganun din ba ginawa nila sa DPWH? Kaya, ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Di ba? So, anong anyari? So, ayun, 2016 pa pala. So, talagang dapat. Talagang dapat, no? Maimbestigahan. Lahat. Diba? Okay. So, mga kakli, nakita nyo na yung mga kilala, no? Mga kilala, partial, na mga kontraktor na may kinalaman, no? I'm sorry, mga politiko na may kaugnayan sa mga kontraktor. Okay? O paano yun? Top notch. Senator Joel Villanueva, kasama sa top 15 contractors na nabanggit ng Pangulo. At yun yung gumawa nung proyekto na project na kinukulit mo daw kay DE, kay District Engineer, no? Henry Alcantara. Abay, nagkausap pa kayo tungkol sa pondo. Paano na yan? Paano na yung sinabi mong walang kinalaman ang mga senador sa mga kontraktor? Ako din, tingin ko mga kakli, gusto rin linisin ni Senator Bongo yung CLTG, kaya binanggit niya yung tungkol sa mga joint venture, di ba? Ni Senator Bongo, pero mas lalo yata nadiin kasi lumalabas na nakikipag-deal kayo sa contractor na mas kilala sa mga ghost projects o sa mga nang-iiwang proyekto. Kasi mga kaklir, meron ako nabasa dito parang naiwan din yung sa... Wait, saan ba yung naiwan na yan? Ito, pakita ko lang Sa kanila ba to? Pakita ko lang. Pahapyaw. Tama ba? Sa Bulacan to. Sa Bulacan.
na iwan na proyekto sa Bulacan. Yun no, Timothy, Timothy Construction mga kaklir, and Alpha Omega. Sabi niya dito, pakita ko yung title 4 billion worth, 4 billion peso worth of flood control projects in Iloilo unfinished. Missing. Nawawala, sabi ni Mayor. Sabi dito, ayan. Okay. Iloilo City Mayor Raisa Treñas blamed 2 years worth of failed, unfinished, and ghost or missing infrastructures that have cost government 4 billion. Diba? Sabi niya, we can't find some of them because sometimes the projects are only general, like slope protection for Iloilo with a specific address. That's why we also can't provide exact details about its progress. Treñas revealed that Timothy Construction Company and Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation were 2 of the companies involved in these projects. So they're known for that. So nakipag-deal yung CLTG at the time of former President Rodrigo Duterte. Okay, mga kaklir? Nakita ko sa inyo yung mga partial na involved. So, hintayin na lang natin kung ano pa magiging pag-iimbestiga dito. Sinabi lang natin dyan, pero tayo mga kaklir, tandaan natin, hindi tayo nanghuhusga. Kailangan pa ng masusiang pag-iimbestiga dito. So, still, kahit nandyan yung mga picture-picture, at sinasabi talaga na, uy, si Diskaya, dami-daming sasakyan. Dami dahil lang maganda yung payong doon sa Rolls Royce. Binili yung Rolls Royce. My goodness. Dahil sa payong, tinanong ni Bato si Diskaya sa Senado kung kailan nagsimula ang negosyo nila sa construction. Natigil si Bato na sagot ni Diskaya, yes! Tapos sinapo ni Senator Tito, di niya na alam yung tatanong niya. Nagulat kasi panahon pala ni dating Pangulong Duterte. Namamayagpag na ang mga Diskaya.